Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Dahil totoo yun, napakasarap matulog. Ako nga po, parang ayaw ding bumangon kanina. Nakalimutan ko ako pala yung pastor. And it was such a beautiful morning palagi. Sa pag may mga ganitong pagkakataon ho, na makapunta, magkita-kita tayo, isang malaking pribilehiyo na po yun. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto ko itang nakikita lagi. Yung iba hindi kinausap yung katabi, mukhang ayaw makita. But, alam niyo ho, bakit pag nakikita mo yung katabi mo, ibig sabihin, isang linggo siyang prinoteksyonan ni Lord. Hindi namatay, hindi na aksidente, hindi na depressed, hindi na stress. Kumbaga, after the whole week, here we go again, eto na naman siya, nakikita na naman kayo, natapos isang buong linggo of provision, protections of love and care ni Lord. Kaya doon pa lang po, kota na tayo sa buhay na ito. Doon pa lang nakakabawi na tayo. May mga pag-aaway, pagtatalo, may mga kakulangan, karamdaman, may mga hapdi at kirot, meron pong mga down moments sa life natin. Kaya lang alam niyo kung anong maganda? Kahit may mga downtime tayo, hindi tayo tumitigil na tumayo para mag-move on. At naniniwala ho ako yung pag-move on na yon, galing ho yan sa lakas sa pagmamahal ng Panginoon. Kasi kung tayo lang, talagang sumuko na tayo. Sa totoo lang. Kung tayo lang, di natin talaga kakayanin paano bumalik, paano tumayo, paano magpatawad, paano bumait, paano magmahal, paano mag-unawa uli, tumanggap, kung tayo lang. Kasi limitado po ang kabaitan natin. Limitado ang pangunawa natin. Limitado ho yung pagmamahal natin. Pero buti na lang hindi limited si Lord. Buti na lang po, He has an infinite or infinite wisdom. Si Lord. Kaya doon tayo humuhugot. Doon tayo kumukuha po ng motivation, ng lakas. Amen? Gusto ko sana magpakita sa inyo ng mga picture ng mga masasarap na pagkain eh. Kaya lang baka umuwi ho kayo sa gutom. Yung bang may makikita ka ng mga desserts na masasarap, may makikita kang mga steak na malalambot, makakapal. Yung may mai-imagine kayo, maipapakita sa inyo. Kaya lang, baka ho after ng service, pagkatapos ko kayong pakitaan ng lahat ng masasarap na pagkain, hindi nyo na ho matandaan yung mensahe natin. Puro pagkain na lang nasa isip nyo. At sigurado, meron kayong sasabihin sa akin. Pagkatapos kong ipakita lahat yung mga masasarap na pagkain, alam nyo kung ano? Sasabihin nyo sa akin, Pastor, patikim, huwag patingin. Sabay-sabay tayo, sabihin nyo nga po, patikim, huwag patingin. That's going to be our topic for today. Sabi ni Lord in His Word, in the book of Psalms, taste and see that the Lord is good. Actually, that you can read that in Psalm 34. Sabi niya, tikman nyo. Huwag lang tignan nyo. Taste and see. You have to experience it. You have to taste it. Wag lang you hear it, wag lang you see it. Kailangan ikaw mismo may fresh encounter. Ikaw mismo, minsan may tinanong sa akin dati si Pastor Philip, isang tanong na ang ganda-ganda. Preach niya to in the pulpit, tinanong niya sa akin personal. Sabi nung biyanan ko dati, kasama na ng Panginoon ngayon, sabi niya, Herbie, paano mo malalaman na yung gatas ng kalabaw purong gatas ng kalabaw? Paano ko daw nga naman malalaman yon? Sagot ko, pag nakalagay yung label na pure cow's milk, ang problema na isip ko, marami na nga namang naglalagay ng mga ganon. Yun yung honeybee, ang hirap makahanap ng totoo talagang honeybee. Ang daming mga pinipeki na ganon eh. Paano mo nakalagay doon pure honeybee? Raw, yung mga ganyan. May nagbenta sa amin, galing daw talaga sa Mindoro. Yung pala, na-scam lang din kami ng honey niya. At kung ano-ano pa na pure daw ito, ganyan. Paano nga naman malalaman na pure yung honey? Paano ko malalaman na pure talaga yung best way na pure yung cow's milk? Alam niyo kung paano? Sabi ni Pastor Philip, para malaman mong puro yung gatas ng kalabaw, ikaw mismo ang pumunta sa dede niya, gatasan mo. Yung ikaw mismo talaga, yung naggatas, yun nga naman.
Yung honey, nakita mo talaga na nando sa pulot-pukyutan, ikaw nagsasalin mismo sa bote. That is 100% sure. Masisiguro mo nga naman yon. Kasi, ikaw mismo yung nakaranas. Ikaw mismo, actually, yung gumagawa. Ikaw mismo, sa totoo lang, yung talagang eyewitness. Eyewitness. Kasi ngayon, ang daming magdi-describe sa inyo tungkol kay Jesus. Ang daming magdi-describe sa inyo tungkol sa Father. Maraming magdi-describe sa inyo tungkol sa religion. Maraming magdi-describe sa inyo ng mga belief. Maraming magdi-describe sa inyo na ito yung tama, ito yung gawin, ito yung puro description. You know what? The world doesn't need another descriptions. Ang kailangan ng mundo, demonstration of His love. Ang dapat talagang mangyari sa atin, hindi preaching, kundi living. Hindi describing, kundi demonstrating. Kaya pala si Lord, instead na from heaven, mag-preach siya, pwede yun Nagawin ng God in an audible voice, magsalita siya sa tao at sabihin niyang, hello, ako ang Diyos. Ba't ba pag nagsasalita ang Diyos ganun, no? Hello, ako ang Diyos. Mas okay sana, no? Pero hindi niya ginawa Hindi niya inaudibly, sinabi niya yon. Ang ginawa niya, dinemonstrate niya kung sino siya. Sabi ng Bible, God is love. So para niya patunayan yung God is love, dinemonstrate niya through Jesus Christ. Kaya sabi ni Lord, kung maghahanap sa inyo ang mga tao ng proof, maghahanap si Lord o ang tao sa inyo tungkol kay Lord ng prueba, ng evidence, ng proof. Not in the way you worship, yung style. Alam nyo, baka akala nyo lahat ng worship ng mga Christians ganito. May banda, yung iba wala hymnal. Yung iba ayaw ng may drums, yung iba ayaw ng may maingay. Yung halimbawa, yung ginagawa sa atin ni Diyos na ganun. Ayaw ng iba yon. Kailangan nakatayo lang, may hawak na libro, bumabasa. Hindi lahat pare-parehas Hindi lahat may rosaryo na hawak. Hindi lahat may krus na may tao o walang tao. Iba-iba yan. Pero they're all Christians. Ngayon sabi ni Lord, para malaman ng mga tao na ito yung magiging sign sa inyo. Not on the way you dress, not on the title of the name. Not on, actually, walang binanggit si Lord na ganun Dapat lahat kayo, magpapalagay kayo ng ganito. Magsusuot kayo ng ganito. Magsasalita kayo ng ganito. Dapat ganito kayo magsalita. Dapat ganito kayo manamit. Dapat ganito ang oras, ganito ang araw. Walang ganon. Walang sinabi si Lord, para makilala kayo ng mga tao, dapat ganitong araw. Walang sinabi si Lord, para makilala kayo ng mga tao, ito lang dapat kinakain nyo, ito hindi. Walang sinabi si Lord na ganon. Alam niyo kung ano sinabi ni Lord? Para makilala ng mga tao ako sa inyo, basahin natin yung verse, John 13:35. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. In specific ni Lord, para daw makilala tayo na maka-Diyos, maka-Jesus, if we love one another. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. Kahit no choice. Love you more. We need to love one another. Yun daw sabi niya. Alam niyo po, ang daming mag-e-explain ng theology. Pero only love can express Christ. Pwedeng mag-explain ng theology. Ang daming mga theologian ngayon Ang dami. Pero alam nyo, ang makakapag-explain lang ng love, si Christ. Dinemonstrate niya Kaya sa totoo lang, ngayon, ang love na realize ko, hindi perfection, kundi progressions. Kami mag-asawa, we are in love with each other. Amen, sweetheart. Amen. Lakas mo na amen mo. Yan! We are in love with each other. But we are not perfect. Yung love ko sa kanya, hindi perfections. Definitely, love din niya sa akin, hindi perfections. Pero, progressions. Unti-unti ba? After having her for 27 years, o 30 years na pala kaming magkasama nito. 3 years na magjowa, 27 taon na kasal. After 30 years of knowing her, getting in love with her, pero at the same time,
getting angry also with her. Sabay yun, love and hate collides. Sabay yan eh. Kasi the more you hate, sometimes the more you love. Para sa isang taong, kaya ka galit na galit doon sa cancer, kasi nga mahal na mahal mo yung tao. Kaya ganun ka na lang naaapektuhan. Pag galit na galit ang Diyos sa kasalanan, kasi mahal na mahal niya yung taong nagkakasala. Hindi yung tao ang galit na galit siya. Doon sa kasalanan nagagawa niya, kasi it destroys, it kills, it affects the person. Pero yung pagmamahalan natin sa isa't isa, hindi perfections. Wala namang ganun pa eh. Only love is perfect. God's love is perfect. Pero yung love natin for each other, walang perfection. Pero progressions. Amen. Kaya lang ito yung masaklap. Many can preach, can talk, can create a message of love, lalo pagka Valentine's. Ang daming magpipreach, gagawa ng mensahe tungkol sa love. Pero na-realize ko, love is not a message but a movement. Kailangan may movement. Pag sabi may movement, merong ginagawa, may ginagalaw, nangyayari. Merong moving, may flow, may respect, may honor, may trust. Ang love, hindi lang message. It's a movement actually. It's a movement. Kaya mapapansin niyo, kapag ang isang bagay ginawa ng hindi out of love, it becomes an event. It becomes an activist. And it becomes a monument. Pero pag ang isang bagay ginagawa ng love, may life. Ginagawa ng love, mayroong progressions. Mayroong movement ba? Kaya nga, sinasabi ng mga matatanda, nagbunga yung bata, di ba? Bunga yan ng pagmamahalan. Kaya ako, alam ko, kaya tayo nalikha, bunga tayo ng pagmamahalan ng Diyos. Bunga tayo ng pagmamahal ng Diyos, kaya tayo, we were created out of love. We are the object of His love. We are actually Him. Getting out from Him, kinikreate tayo as a love person. Kaya love na love ka ni Lord eh. Love na love ka. Kaya yung mag-uutos na sasabihin, mahalin mo yung kapwa gaya ng pagmamahal ng kanyang sarili, sa kanya rin galing yung thoughts na yun eh. Na I love you because I love myself because I am love. Kaya alam nyo, pagka nakakarinig kayo ng teachings, thoughts, or other mga belief na sasabihin sa inyong hindi kayo mahal ng Diyos kapag ka nagkukulang kayo, nagkakasala kayo, tinatalikuran niya kayo. I think kung nangyayari yun, dami nang sana tayong di na sana tayo nakabalik. Pero hindi eh, mahal na mahal ka ng Panginoon eh. Amen? Kaya lang pagdating sa atin, I know it's so hard to talk about it. Kasi babalandra sa iyo eh. Babalandra sa iyo when you talk about kindness, when you talk about peace, when you talk about love. Kaya lang problema ito, you talk about it, and then try to adjust rather than not talk about it. Pagka kayo magsasalita, hindi talaga yan magiging perfect. Kaya nga ang binipreach natin, hindi naman yung life natin as a base ng doctrine and experience. Ang pinipreach natin, yung bagay na naririnig at nararanasan natin kay God. Yun ang sinashare natin. Kaya sabi ni John, sa mga disciples, sa mga taong nasasakupan niya, tingnan nyo itong 3:18 ng 1 John, sa mga spiritual children niya, dear children, let us not love with words or speech, but with actions and truth. With actions and truth. Ganon daw natin, mahalin ang isa't isa. Huwag lang puro salita tayo. Huwag lang puro tayo. Alam nyo, meron akong narinig kay Billy Graham. Sabi niya, totoo naman eh. Kayo na lang tatanungin ko. Nabasa niyo na ba yung buong Bible? Sagot! Hindi pa, di ba? Okay lang yon. Yung iba gagamitin pa yung pang-condemn. Naalala ko yung kwento, nagtanong yung isang pastor, sabi niya, sino sa inyo ang nakabasa na ng buong Bible? So, may ilang taong nagtanong, nagtaas. Naku, sabi niya, kawawa yung mga hindi nakabasa ng Bible. Lalo't hindi nyo nabasa ng buo. Kasi pag panik nyo ng langit, makakasalubong nyo si Obadiah at tatanungin ka niya, kumusta yung libro ko? Makakasalubong mo ngayon itong si Zephaniah. Tatanungin ka niya, uy, nagustuhan mo ba yung libro ko? Ma-out of place ka daw sa langit. Kasi hindi mo nabasa yung libro niya, wala kayong pagkukwentuhan eh. Dumating pa si Hagay. Diba sa inyo nga, baka hindi nyo narinig, narinig nyo si Egay, narinig nyo si... Yung mga pinagbabanggit ko eh. Yung mga lalaki, ang alam, Tagay. But you know what? Sabi ni Billy Graham, the world doesn't read the Bible. It reads Christians.
Sa totoo lang. Yung mga ka-opisina nyo, baka nga di nagbabasa ng Bible katulad mo eh. Pero binabasa nila yung mga Christians. You are the best Bible people are reading. Tayo mismo. Tayo yung mga magagandang Bible na binabasa ng mga tao. Dati, big deal sa akin na dapat mabasa mo ang Bible. Eh lalo ko, pwede akong magmalaki. Maraming beses ko nabasa ang Bible, cover to cover. From Genesis to Revelation. Pati nga yung pahinang walang nakasulat, nabasa ko eh. Yung nasa gitna, lahat yan nabasa ko. Tinignan ko yung imprimatur, yung published ba, binasa ko lahat para walang lusot. And I can condemn people on not, even pastor, masarap pa naman gamitin ito sa mga pastor. Pastor pa naman kayo, hindi nyo nabasa yung Bible, mga gano'n. But I'll never do that. Why? Rather than basahin nila sa Kristo yung buhay niya, at maging buhay niya, tsaka ka magbasa ng Bible. Kesa madalas, alam nyo, ginagamit ng religion, yung Bible, para ipang-api sa kapwa. Sabi ng verse na ito, sabi ng verse na ganyan, para actually upasalain yung kapwa. Gamit ang mga verses. At sasabihin pa, ang sabi ng Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay parang tabak na may dalawang magkabilang talim. Kaya kung ipanghiwa niya, gano'n na lang eh. Kasi nga, like a two-edged sword, naging ano tuloy yung verse na Bible. Naging panlaban para talunin yung iba, na mas may alam siya, walang alam yung isa. Ang dami, alam nyo kung ano, pupunta ng kalsada. Gagawin lahat ng ito, and I'm doing that. Tinanong ko na nga yung ibang mga tao, nakapag-preach na ba kayo sa aeroplano, sa barko, sa LRT, sa palengke, sa eskinita, sa bus, sa gato? I did all of it. Pero, look, I realize, evangelism without love is just a noise. Ang evangelism na wala namang love, it's just a noise. Yung bang ang dami mong mga narinig na nagsalita ng mga ganito yung ganyan. Pero sila rin yung mga taong makikita mong grabing apihin yung kapwa pastor. Grabe din nilang sagot pa ng isang evangelist. Dapat yan, paluin na ni Lord eh. Yung mga ganun ba mababasa mo sa mga kagrupo mo? And it hurts me so bad. It hurts me na yung mga taong same words na pinanliligtas nila sa kapwa-tao nila, but actually, not touching the hearts of the people. Kang evangelism na puro salita, about this, about that, pero hindi mo nakikita yung love sa kanya, rather than not say anything. Kaya sabi ni St. Francis of Assisi, preach the gospel, use words if necessary. I-preach mo daw yung gospel, kung kailangan mong lagyan ng salita, gawin mo. Kasi ang ginagawa mo, puro pagmamahal na eh. Pinapakain mo itong mga taong ito, pinapatawad mo sila, inuunawa mo sila, at sila tuloy, hinahanap ka, saan ka ba nag-church? Punta ako sa'yo, gusto ko maging katulad mo. Kasi nga, yung actions mo, kung walang sinasabi, di ba, actions speak louder than? Mas malakas sumigaw yung ginagawa natin kaysa sa sinasabi natin eh. At ang pinakamalakas na sigaw, yung pabulong eh. Kaya niyo ba, sigaw nga kayo ng pabulong? Hindi, lakas nyo, pabulong. You know? Minsan, alam nyo, yung life nyo, the way we live our life, paano natin tratuhin yung asawa natin? Hindi perfect naman, syempre. Pero ito, hindi mo binubuntal, hindi mo pinagkakamura-mura, hindi mo sinasaktan, hindi mo pinababayaan, hindi mo, paano mo tatratuhin yung anak mo? Kaya nga, pag gusto nyo tanungin ng isang tao, how matured, how anointed he or she, huwag nyo tanungin, gaano karaming memory verse ang alam mo, pastor. Gaano karaming membro, gaano karaming, ang tanungin nyo, alam nyo kung ano yung asawa ng pastor. Ang tanungin nyo yung anak ng pastor. Ang tanungin mo yung kapatid ng pastor. Ang tanongin yun, malalaman mo how anointed they are. Malalaman mo how effective they are. Hindi doon sa ang galing niyang mag-communicate, mag-preach, dami niyang malalalim na, no. Go to their house. Go to their house. And you will find out. You will find out kung yung preaching nagiging living. Kung yung sinasabing kindness, nagiging kind yung person na nagsasalita. Kung yung sinasabing giving, nagiging giver yung taong nagsasalita. It's very important. Why? Yung haba-haba mong magdasal pero hindi ka mabait.
May mga tao habang magdasal, pero hindi naman mabait. Minsan nakakaano pa yung gano'n, no? Lalo yung mga madasalin, yung pamainitin ng ulo, paano gutom? Dasal ng dasal, di nagpa-fasting, so hindi kumakain. Kaya pagka mainit ang mga ulo. May mga namit akong mga intercessors, talagang sila yung mga nagagalit ka agad sa church. Magagalitin. Kasi, lalo pag nakita natutulog ka. Pag natutulog ka, anuin ka nun. Pag nakita nakasombrero ka, papagalitan ka nun. Ng mga madasalin. Pero maganda, mabait ka na, mahaba ka pang magdasal. Mas maganda yun, no? Kasi mahaba ka lang magdasal, pero ang sungit-sungit. Sabi mo nga sa katabi mo, God bless you. Yun ang dasal. Alam niyo po kung bakit? Because you cannot love God and ignore the people, sabi ni Christine Caine. Hindi mo pwedeng mahalin ng Diyos o i-ignore ang tao tapos sinasabi natin, mahal natin ng Diyos. We have to think of people. Kailangan isipin natin yung mga tao eh. Kailangan maramdaman yan ng mga tao eh. Have you imagine, you are trying to explain, describing someone about love, is like describing a fire, pero ang masaklap, yung apoy na yun, hindi niya nararamdaman yung init. Nakakita na ba kayo, may nabibili sa 168 Sasaksak mo sa kuryente, akala mo meron ka ng nag-aapoy. Pero pag hinipo mo yun, walang init. Pero mukha siyang apoy talaga. Meron pa nga yun, nasa sulo. Na pag sinaksak mo, hindi, pero kami dito yung kandila. Pero di battery yun. Pag inon mo yung kandila na yun, gumagalaw-galaw pa yung pero hindi talaga apoy yun. Pero mukha siyang kandila. Mukha siyang apoy. Kung may flashlight kayo sa bahay na di battery, tanggalin niyo yung battery. May flashlight ka pero walang battery, yun yung faith without actions. Yun yung love actually without movement. Without doing it. You're telling something about fire pero dapat it warms the heart of the people. When you talk about love, dapat it touches the hearts of the people. Dapat nararamdaman kasi yun eh. Yung pag-ibig eh. Kaya kahit di tayo magaling magsalita, basta napadama natin, napayungan mo sila. Pansinin niyo yung mga tao sa labas. Kanina pagdating ko, may mga nag-iiskoba. Bakit ini-iskoba yung lumot? Why? Pumasok si Pastor Irene kanina. Sabi ni GM, Rex, yung bang mga si Rex ba kausap mo nun? Rex, yung bang mga lumot na Why? Because a people who knows how to love, they care. Na may madulas, may maganito, may ganyan, yung bang nakikita niya, why? Because behind it are people. Sa likod po ng mga ginagawa natin sa church, people. Kailangan walang madudulas, kailangan safety, kailangan ganito, kailangan may papatungan, huwag mababasa. Nakita niyo ho ba sa labas, may mga taong minsan pag mainit o pag maulan, may nagpapayong sa inyo? Ay, wala. Kala ko parang nanloloko ko nun Meron, di ba? May nagpapayong sa iyo. Instruction ni Pastor Herbie yun. Na lahat, kahit pa bababayan, may dalang sako ng basura. Basta papasok ng lugar na yan, payungan nyo. Let them feel, hindi yung pagbumba ng nakakotse, hindi, pag bumaba sa jeep, pag bumaba sa tricycle, or naglalakad, dumating na sa gate na tanaw na natin, payungan natin. Hanggang makapasok. Hindi lang ang mga special people. Hindi lang yung bababa ng may pera, bababa ng kotse, bababa maganda ang damit, ang papayungan, hindi po. Lalong hindi lang si pastor. Lahat tayo hanggat maaari. Kung pwedeng maramdaman yung payong, kasi yung payong gospel. Kasi yung pandesal gospel. Ano ibig sabihin mo, pastor? Kasi yun talaga yung nagsasabi ko ano yung pinasabi ng gospel eh. Love God and people eh. Nung sabihin ni Lord, tinanong siya, Lord, o Jesus, what is the greatest commandment? Anong pinakamatinding commandment? Kasi sa 10, parang pinapipili siya, yung wag kang papatay ba, ang pinaka-the best, yung ganyan. Alin talaga doon? Sabi niya, isum up mo lahat yan. The greatest commandment is love God, love people. And when you love people the way you love yourself. Yun na rin sum up ng buong commandment. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso't lakas pag-iisip. Mahalin mo rin naman yung kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Amen. Pag tinanong niya, yun ang pinakamagandang utos. Ano yun? Magmahal. Sabi mo sa katabi mo, inuutosan kita.
Mahalin mo ko. Pwede ba yun? Hindi. You cannot command love, pero love is a commandment. Alam niyo sinabi ni Lord, come on, look at me. Alam ko po, napakaraming religion sa buong mundo. Napakarami. Ang denomination po, 40,000. O 30,000 mahigit, denomination. Hindi na yung mga major hanggang sa maliliit. Pero alam niyo, sabihin ni Lord, love your neighbor, not your religion. Ang utos ni Lord, love your neighbor. Sinabi ba ni Lord, pero maging picky ko, dapat kaparehas kayo. Dapat parehas kayo ng religion. Wala, alam nyo, love your neighbor, not your religion. Mas mahalin nyo yung kapitbahay nyo, kahit hindi nyo kapanampalataya. Alam nyo ba, sa Iglesia ni Cristo, pag hindi ka iglesia, hindi kayo pwedeng magpakasal. Kailangan parehas kayong iglesia para magpakasal kayo. Alam ba, yung babae, iglesia. Yung lalaki ang mangyayari, kailangan maging kaanib muna siya ng Iglesia ni Cristo. Hindi pwedeng halimbawa, katoliko ka, tapos iglesia siya, magpapakasal kayo, hindi ka papakasalan. Bawal. Kailangan parehas. Kaya lang pag tinignan mo, walang tinuro si Lord na ganun eh. Hindi sinabi ni Lord na dapat parehas kayo eh. Hindi nga sinabi ni Lord na dapat magkamukha kayo eh. Buti na lang, no? Sabi mo nga sa katabi mo, buti na lang, di kita kamukha. Buti na lang. Pero alam, sabi ni Lord, love your neighbor. Bakit ba, pastor? Bakit ang new life, yan ang focus, love, kindness, and generosity. Alam niyo kung bakit? Love that show up is love that stand out. Ang love po na sinashow up, at makikita ninyo, yan yung mag-i-stand out. Yan. Pagdating sa ending, ng lahat ng mga pagsasama, organisasyon, club, religion, tradition, everything, brotherhood, lahat po, lahat pagdating sa dulo, ang pinaka mag-i-stand out kung kanino mo naramdaman yung pagmamahal. Yun ang mag-i-stand out. At the end of the day. Kaya po, alam nyo, maging focus nun ninyo, araw-araw. Araw-araw. Pag binilang ko, yun church, kung ilang taon na itong new life, hindi ko na matandaan eh. Pero kasi nagkaroon ho tayo ng pagbabago. Alam niyo bakit hindi na natin sineselebrate yung church anniversary? Dati kasi pinapaselebrate ko yun eh. O, anniversary ng church, tuwing last Sunday ng September yan eh. Hindi ko na pinapaselebrate. Bakit, pastor? Kasi pag pinapaselebrate yung church anniversary, madalas, siyempre mag-i-invite ka ng guest speaker para makita mo, marami kayo kasi anniversary eh. Tapos nun, pag na-invite, mapakita mo yung mga dating past. Lalabas yung mga picture ng mga dating payat pa kayo, yung mga history, papakita sa mga church anniversary yan, common, no? Tapos magpe-present, mga bata, magpe-present, ganito, ganyan. Nandun na-realize ko, I think, dapat maintindihan ng church na ang sineselebrate natin, hindi yung dami ng miyembrong umatin sa'yo. Alam niyo kung ano? Ang dapat sineselebrate natin is kung gaano karaming taong naturuan nating maging mabait at naturuan nating maging mapagmahal. Kasi kahit na umatin sila ng church at nakasama mo taon-taon, kung di naman nabago yung ugali niya, sa totoo lang po, hindi naman yung mga taong nakaupo ang nagpuno ng bangko, kundi dapat yung mga taong nabago ang kanilang mga puso. Ang pinaka-importanting i-celebrate. Ano mo dapat sineselebrate? Love. How many people we taught them how to love? Kaya ho, please, may hihilingin ako sa inyo, parang awa nyo na. Alam niyo po kung ano hihilingin ko sa inyo? Makalimutan nyo na po lahat ng joke ko. Makalimutan nyo na lahat ng message ko. Pero please, bago kayo matsugi, damihan nyo yung mamahalin nyo. Pwede po ba sabi mo ka sa katabi mo, paramihan tayo ng mamahalin? Teka, lilinawin ko yan. Baka yung mga lalaki na gustong mag-asawa pa ng iba. Teka. Baka mamaya, pastor, 3 na asawa ko. Kailangan pa bang dagdagan to? Paramihan daw ng mamahalin eh. Hindi, ang paramihan tayo ng mga mamahaling mga tao. Si Jesus nga, sinama na pati kaaway. Sabi ni Lord, yung kaaway nyo, ibigin nyo rin. Pati kaaway, love your enemy.
Grabe, no? Ano yung goal ni Lord? Nung tanungin siya anong pinaka-the best na utos, magmahal. Pagdating sa mga kaaway, magmahal. Pagdating sa mga nagkasala sa'yo, patawarin ng walang unlimited. Lahat na lang ng command niya, you will see, ang foundation is what? Love. Magmahal. Hindi magparami ng miyembro. Kaya alam niyo po ang goal natin, kahit halimbawa, ang membro mo 10, mahal mo naman yung 10 na yon. Kota ka na. Kaya hindi paramihan ang miyembro Hindi po patagalan. Ang pinakamahalaga po, alam niyo kung ano, padamihan ng mamahalin. Sabi mo sa katabi mo, I love you uli. Matthew 5:16. Let your light shine before others. Why? That they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Alam mo sabi ni Lord? Alam niyo po yung mga iliwanag niyo, mag-shine yan. Paano, pastor? Paano mag-shine? Ay, nakalagay naman, para yung good deeds nyo magbigay ng glory sa tatay natin sa langit. Magbigay daw ng glory. Yung good deeds natin. So hanggat maaari, gawa natin ng mabuti ang isa't isa. Hanggat maaari po, brothers and sisters, gawa natin ng pabor ang isa't isa. Huwag na kayo makipag-away sa bangko. Tumayo ka dyan ako ang pwesto ko. Huwag na, bigay nyo na yan kahit nakatayo kayo. Makaupo lang siya. Amen? Pag medyo nasisikipan kayo, huwag nyo nang sikuhin. Mag-adjust ka na lang. Iba, ano ba, nasisikip mo Huwag na mag-adjust ka na lang. Dahil sa totoo lang nag-glorify ang Father in heaven when we do good things to each other. Pag nagagawa natin ang pabor ang isa't isa. Sabi ni C.S. Lewis, don't shine so others can see you, but shine so that through you others can see Him. Alam mo kung ano sabi po theologian na ito? Magliwanag ka, hindi para makita yung liwanag mo. Magliwanag ka para makita nila kung sino ang tatay natin. Kung sino ang Panginoon natin. Amen? Kaya tayo nagliliwanag. Kaya tayo hindi nagsisisigaw sa galit. Kaya tayo hindi nanloloko ng kapwa. Kaya tayo hindi nagnanakaw. Why? Kasi makikita nila kung sino yung tatay natin Kaya kayong mga anak na buhay pa yung mga tatay, alam nyo, nabibigyan natin ng kahihiyan biologically. I'm talking about biological father. Nabibigyan natin ng kahihiyan yung mga tatay din natin pag di maayos yung buhay natin Kaya hanggat maaari kung buhay pa yung mga tatay nyo, gumawa kayo ng tama. Why? Alam nyo yung mga tatay, pinagmamalaki nila kayo Naalala ko, kinukwento sa akin ni Pastor Rafi. Si Pastor Rafi ba yun? Yung tatay ko daw, nakikita niya dati, pag nag-iinuman, nagkukukwento. Ikaw ba yun, Raf? Kinukwento ng tatay ko, yung anak ko, habang lasing yan, Yung anak ko, grabe, pastor yun. Pinagmamalaki niya. Yung anak ko, mabait yun. You know what? They are proud. He's proud, and I'm also proud of him. Proud ako sa tatay ko. Hindi sobrang bait, hindi sobrang talino, hindi sobrang gwapo. Pero pinili siya ng Diyos para maging tatay ko At napalaki niya ako, kaya naging pastor ako. Hindi kailangan pala maging perfect para magkaroon ng isang mabuting taong anak. Ang kailangan lang mapagtiwala sa Diyos. Amen? Faith, actually, is very important, yung pananampalataya. Kaya lang, huwag naman lagi na lang puro salita yung faith natin. Kasi nakakita na tayo nag-topic about faith Nakakatuwa naman talaga pag nag-preach sila tungkol sa faith. Pero minsan, ang iniintay mo naman, maranasan yung faith na yon. May faith siya on giving. Maranasan mo na nagbibigay siya sa'yo. May faith siya, for example, on healing. Maranasan mo na gumagaling ka dahil doon sa faith na yon. Importante yun Why? Sino ho sa inyo, taas ang kamay po huwag kayo mahihiya. Sino sa inyo, ang kinakabahan o ayaw niya talaga na tumayo sa harap at humawak ng microphone? Taas ang kamay. Marami Kahit nga si Pastor Celso, tsaka si Pastor Edwin, classmate ko po ito mula elementary hanggang high school. Magre-report po kami. Si
Si Pastor Edwin, tatayo, hawak yung Manila paper. Hindi mo alam, parang may lindol, Aileen, di ba? Kasi gumaganon yung Manila paper, eh, oh. Habang nakatayo po si Pastor Edwin, kabang-kaba sa pagtayo sa harap. Si Pastor Celso din, kada i-assign kong mag-preach, nananalangin ng 3 Santa Maria, 3 Ama Namin, Abaginong, lahat ho ng dasal. Kinakabahan. Si Pastor Celso, kinakabahan din. Ikaw, Pastor Herbie, hindi nyo lang alam, magaling lang magpanggap to. Pero kada magpipreach ako, alam mo siya, sabi ko sa asawa ko, di ba? Ma, kinakabahan ako. Ba't ka naman kinakabahan? Magpipreach. Kala nyo ba hindi kinakabahan? Lalo pag sa iba ako magpipreach. Kinakabahan. Lalo pag sa ibang bansa. Kakabahan ka talaga. Sa ibang tao makikita mo. Iba pa ng mga tao, pag tumayo ka, tinitignan ka mula ulo hanggang paa. Okay lang po yun. Sabi mo sa katabi mo, okay lang kabahan. Why? Your love for others is the loudest microphone your faith will ever have. Alam nyo, yung pagmamahal lang natin sa kapwa natin, kaya lumalakas ang loob ko. Kaya lumalakas ang loob ni Pastor Edwin, ni Pastor Celso, kahit kinakabahan kami. Why? Kasi we do preach out of love. And that is the best microphone na pwede mong hawakan. Hindi nyo nga kailangan to eh. Hindi nyo kailangan ng pulpit eh. Ewan ko, maraming pastor, gustong-gusto ng pulpit eh. Hindi nyo naman kailangan to eh. Si Brother Danny nga, tayo ka nga, Brother Danny. Oh, yari ka ngayon, Brother Danny. Nandito ka na eh. Si Brother Danny, pwedeng, yung karakas niyan, kartada niyan, pastor ang dating niyan eh. Pero alam siya, sabi niya, no, hindi ako pastor ha. Ayoko pastor ha, hindi ako pastor ha. Pero when you hear him speak, when you see how he love people, pastor ang dating eh. Pero ayaw patawag na pastor. Yung iba, hindi na nga pastor. Kung magpatawag pa, pastor ako ha, pastor ako. Hindi nyo ko kailangan ng microphone. Hindi kailangan. Si Tito, si Toti, Ernesto, kahit sa likod kitang-kita kita dyan, tayo ka dyan. Yan. Tingnan sa likod. Ilang beses ko yan, kakausapin ko yan, na ano, kasi he is a good communicator. Kayang mag-speak, kayang mag-preach. Pero alam mo kung nasan yan? Nandun sa labas kanina, nag-a-usher. Pero pwede mong bigyan ng microphone yan para mag-preach. Anytime, anywhere, in season or out of season. Pero okay na siya, na nagsiserve lang. Hindi natin talaga kailangan ng microphone, ng pulpit, ng spotlight, or anything na pagkakataon, parang pag ako nakapagsalita lang. Hindi ho. Araw-araw kayong bibigyan ng Panginoon ng mas malakas pa sa mikropono o amplifier, pagmamahal. When you know how to love people, silently, alam nyo, nagpipreach na kayo dun sa mga tao. Anointing is not on the volume. Anointing is not on the message, but actually in love. Nandun po sa pagmamahal. Amen. Why? For faith shines brightest in the dark, sabi ni D.L. Moody. Ang faith daw, magsashine lalo yan in the dark. Kaya kapag mayroong mga bagay ho, na may kadiliman, lalo kayo dong umasa sa pananampalataya. Tingnan nyo ito sa mga nag-aaral. If Jesus visited your school, sa mga nagtatrabaho, if Jesus visited in your office, sa mga bahay, if Jesus visited in your home today, would He stand out by how He loved? Kumbaga, mag-i-stand out ba? Mararamdaman ba kung halimbawa nandun ka sa office, nandun ka sa bahay, nandun ka sa... Mag-i-stand out ba yung pagmamahal mo doon sa lugar? Sa bahay, sa school, sa trabaho? Dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Alam niyo, meron kayong magugulat. Sinabi ni Jesus. Jesus said, "Follow me, not worship me." Ano ibig sabihin nun? Mas focus si Jesus na kopyahin siya para mabigyan ng glory ang Father through love. Through love. Of course, we worship Jesus. Pero mas emphasize yung pagsunod sa Kanya. Why? Yung paano siya namuhay. Yung iba naman, sobrang sinunod si Jesus, nagpapako din.
Hindi naman sinabing sumunod kayo. Kung paano ko napako, magpapako din kayo. Hindi naman, kasi pag namatay si Jesus, dapat mamatay ka rin. So, hindi naman yung sinasabi niya. But ang sinasabi niya, in the way He lived His life, follow Him. Why? Minsan, pagka nagre-research po ako, may mga taong tawag dito mga apologist. Yung mga apologist, sila yung mga defender ng faith. Sila yung mga magagaling magpaliwanag ng mga iba-ibang mga tao, iba-ibang mga doctrines, iba-ibang mga Calvinism, Arminians, mga papaliwanag nila yung lalabanan nila yung mga evolutions, lalabanan nila itong mga ito, mga apologists, mga apologetic. Pero tandaan nyo ito, love is the most powerful apologetic. Love. Why? Hindi mo kailangan i-defend yung faith mo pagdating sa love eh. Pagdating sa love, ang dinidefend mo, yung pagmamahal, binubuhos mo, binibigay mo sa mga tao. Grabe yun. Romans 5:8, look at this. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Antindi nun. And then one of my favorite apologists, namatay na nga lang siya, si Ravi Zacharias. Si Ravi Zacharias, alam mo sabi niya, love is the greatest argument for the gospel. Hindi lang maganda yung kamatayan niya. Pero, nung nabubuhay yan, grabe, pinapanood ko yung kanyang how he speaks sa Cambridge, sa Harvard. Paano niya dinidefend yung gospel sa mga atheists, sa mga scientists. Grabe. And then he mentioned, love is the greatest argument for the gospel. Paano ka makikipag-argue sa love? Ibig sabihin, pag nakipag-argue ka sa love, hate ka. Yun ang pinaka-ano. Pero actually, kung minsan, pansinin niyo ito, kung maraming tao, ang hilig-hilig makipagtalo. Ang hilig-hilig magdebate. Ang hilig-hilig na mambash, sumagot sa mga Facebook, sumagot sa mga grupo, makipagdebate kung kani-kanino. Meron ako na-realize. You don't need to win the arguments if you already won the heart. Di mo kailangan makipag-argue pag naipanalo mo na yung puso ng tao eh. Pag na-win mo yung heart ng people, sa totoo lang, kahit naman hindi mo alam ang lahat, magsasama na rin kayo kasi mahal nyo isa't isa eh. Kayo bang mga mag-asawa, nagsasama kayo, so kayo, lagi kayo nagkakaisa? Hindi naman eh. Pero mahal nyo lang yung isa't isa, kaya kahit nagtatalo kayo, kayo pa rin eh. Kasi mahal nyo isa't isa eh. Alam nyo bakit kayo nagpapatuloy kahit di kayo magkasundo parehas? Kasi mahal nyo isa't isa eh. Kahit magkaiba kayo ng opinion, magkaiba kayo ng pananaw, magkaiba kayo ng gusto, ba't nagsasama kayo? Kasi mahal nyo isa't isa eh. Pansin nyo sa church natin, magkakaiba po kami dito ng paniniwala, ng pananaw, pero ba't kami nagsasama-sama? Hindi naggagalit sa isa't isa. Kasi mahal namin yung isa't isa. Amen. Alam nyo, ang magpapanatili sa inyo para magpatuloy sa isang relasyon, pagmamahal. Hindi kaalaman. Kaya kung nanais kayo, magnanasa, magdi-dream, magdi-desire na, Lord, gusto naming Panginoon tumagal. Hindi mga seminars, hindi mga conferences, hindi mga teachings. Kailangan para mas tumagal kami, mas marami kaming malaman, hindi po. Mag-start kayo sa basic pagmamahal. Pag naging mas mapagmahal pa kayo, dadami lalo yung alam nyo. Kaya lang pag dumadami alam mo, hindi ka yayabang. Kasi pag dumadami yung alam mo, dumadami lalo yung puso mo na magmahal. Dapat the more you know, the more you care. Baligtad yung iba, pag the more you know, the more nilang kayang kalabanin na ang lahat. God's love doesn't stop even when sin starts. Alam niyo yung pagmamahal, hindi tumitigil lang kahit na nagkasala ka na eh. Kahit nagkamali ka na, hindi siya tumitigil. Ganun ang pagmamahal eh. Sa totoo lang. So ang point, demonstration. Sabi nyo nga po, demonstrations. Sa totoo lang, demonstration love requires movement, not just emotions. Not just emotions. Hindi ibig sabihin, kailangan may napifeel tayo. Sabi ni James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word, that you deceive yourself. Do what it says. Grabe, no? Do what it says. Sabihin nyo,
Gawin nyo. Pastor, nararamdaman ko yung love. Oh, let me tell you straight. Love is not something you feel, but it's what you do. Ang pag-ibig po, hindi lang yun dahil napifeel mo. Ang pag-ibig sa totoo lang, yun yung ginagawa mo. Maraming tao, maawain naman maawain. Naaawa pag may nakitang may sakit. Naaawa pag may nakitang mahirap. Naaawa pag may nakitang ganyan. Kaya lang I want you to know, hindi naman nakakatulong yung awa. It helps you to feel, pero if you're not doing anything about it, naawa ka lang. Kaya iba yung awa sa habag eh. Compassion without action is just observations. Pag walang ginagawa, observation lang. May naobserbahan ka lang, may nakita mo, naramdaman mo lang, naawa ka lang, pero hindi ka naman talaga nahabag. Kasi ang nahabag, that's why Jesus moves everything with compassions. At the end of the day, alam niyo po ang goal ko as a pastor, not how many we can convert, but how many we can teach how to love. Ang goal na lang namin ngayon, hindi kung gaano karami po yung maboborn again. Hindi. Ang goal natin ngayon, gaano karaming taong matuturuan natin na magmahal sa asawa, magmahal sa anak, magmahal sa kapatid, magmahal sa isa't isa, magmahal sa kapitbahay, magmahal sa kapwa. Kahit di tayo magaling sa Bible, kahit di tayo magaling sa kung ano-ano pa mang mga bagay, basta as long as we can teach people how to love, because I realize, love that demonstrate, break things in darkness. Basta may bagay po na na-demonstrate na love, may nabe-break na mga bagay na nandun sa darkness. May mga taong may ginagawang mali, mahalin mo ng mahalin, magbabago. Magbabago din. Why? Darkness cannot fight darkness. Hate cannot fight hate. Kailangan love para mawala yung hate. Kailangan light para mawala yung darkness. What bring change on people? Alam niyo, pinakamalaking pwedeng magpabago po sa tao, yung love na ito, na binigay ng Panginoon sa ating lahat. Kaya bago po tayo umuwi, pwede bang tayo tayong lahat? Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa oras pong ito, Lord, kami pong lahat ay nandito ngayon, asking for your wisdom, asking for your anointing. Wisdom for what, Lord? Wisdom so that we can find ways how to love back. Anointing, hindi para maging magaling, but we are asking for anointing so that we will be empowered to love you more and to love your people. Ito po yung hinihiling namin ngayon. Hindi lang sound mind and power, but love, Lord. Maintindihan pa namin lalo ito. Lalo sa mga panahon ngayon, Ama, na ang dami-daming Panginoon pwedeng magpaligaw sa amin. Ang dami-daming katuruan, dami-daming mga preaching, mga teachings. And we cannot protect always, Lord. We cannot always be the person guarding. Pero Ama, ito yung hinihiling po namin sa iyo sa oras pong ito. Kung may papagalingin ka sa amin bago yung sakit at karamdaman, help us, Lord, na maturuan mo ng magmahal
Para pag gumagaling na kami sa mga karamdaman, para pag nakakaahon na kami sa kahirapan, para kapag ka, Lord, dumadating na yung mga trabahong inaplayan, bumubuhos na yung pagpapala, umaayos na, nakakatapos na sa pag-aaral, pero lalo kami, Lord, nagiging mas mapagmahal. That is why this is our prayer. Baptize your people with your love, Lord. Embrace us with your love, Lord. Empower us with your love, Lord Jesus, sa mga oras pong ito. At hayaan mo po, Ama, na sa mga oras ding ito, tingin kayo saglit. Hindi ko pa nakakausap pero may nag-chat po sa akin. Nag-chat siya. Sabi niya, Pastor, meron tayong umaattend sa GK and tinaningan na siya ng doktor ng 1 week to live or to 2 weeks daw. Baka kung umabot ng 1 month, biyaya na yun ng Diyos dahil sa cancer, sa breast. At alam niyo, habang nagkakaroon ng praise and worship, nag-speak ako, ang topic ko about, lagi namang may bahid ng pag-ibig Topic ko about love. And then, pinatayo ko yung mga tao na, sino dito yung may ganitong klaseng mga sakit? And then, tumayo siya, specific sa breast cancer. And then after that, I spoke healing. Sabi ko, kaya ka pagagalingin ni Lord, hindi dahil kasi okay ka, magaling ka, o mabait ka, kaya ka pagagalingin ni Lord, kasi mahal na mahal ka niya. Ayaw niyang nakikitang nagsasuffer ka. Ayaw niyang nakikita na natatakot ka. Kaya pagagalingin ka ni Lord ngayon, because this is how much your Daddy God loves you. And she received that. Tinanggap na yung prayer na yon. Alam mo, umuwi siya ng bahay. Pagdating sa bahay, may sumabog sa kanyang breast. May lumabas na mga nana. At ngayon po, ilang buwan na ang nakalipas, malakas na siya, magaling na siya, baka atin siya mamaya sa second service. Sa second service. Andyan ba siya ngayon? Ayun po, andyan pala ngayon kapatid natin. Nandyan siya ngayon. Palakpakan natin ang kapatid natin ito, yung nakataas ang kamay. Palakpakan natin si Lord sa buhay ng kapatid natin ito. Amen? Malakas na malakas siya ngayon. Malakas na malakas. Nandito siya ngayon, nakakapagpuri. Amen! Amen! Love can heal. Love can do miracles. Love can set people free. Amen! Come on! Hallelujah! Let's worship! Hallelujah! Hallelujah! We worship you! We worship you! Love has a name, Jesus. Love has a name, love has a name, Jesus. Ama, salamat po. Mahal na mahal mo kami. Dami namin pagkukulang, mga bagay, Lord, na hindi namin nagagawa. Pero yung pagmamahal mo ang nagbabalik sa amin para magawa yung dapat gawin. Yung pagmamahal mo, Lord, ang nagtutulak sa amin para bumangon, para magpatuloy, para magpatawad, para umunawa, para tumanggap ng pagkakamali at matuto. Yung pagmamahal mo, Lord, ang nagiging dahilan bakit nagiging mababa ang aming kalooban. Ba't di kami nagiging ma-pride? Ba't di kami yayabang? Ba't di kami magmamalaki, Lord? Yung love mo, Panginoon, ang nagiging dahilan. Ama, ba't kami nakapagtitiis? Yung love mo, Lord, ang nagiging dahilan. Bakit kami nakapagpapatuloy? At yung love mo, yung pagmamahal mo, aming Ama, ang dahilan bakit kami buhay pa rin hanggang ngayon. Yung love mo, Lord. That's why, Lord, right now, heal your people, Lord. Heal your people in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Taas natin kamay natin sa Lord. Hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. Hallelujah.
Ewan ko nan kung alam yung kantang ito, pero huwag niyo muna lagay a cappella na lang. Alam mo yung kantang ano, Josh? I love you, Lord. I love... Sige, kantayin mo a cappella. Let's sing this song. Narinig ko lang in the spirit, in my heart, in my mind. Love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice. Take joy, my King. Take joy, my King, In what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ear. in your ear. One more time. I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice to Worship you, oh my soul. Rejoice. take joy, my King. Take joy, my King, In what you hear, Lord. in what you hear. Let it be A sweet, sweet sound in your ear. Take joy, my King. Sabay-sabay tayo. Take joy, my King. Take joy, My King, in what you hear. let it be a sweet, sweet sound In your ear. in your ear. This is how much God loves you. It's a joy for Him. Sobrang nagagalak po ang puso ng Ama sa tuwing ang kanyang mga anak natututong magmahal. Every time we love God back, every time we respond to His love. Pinagagaling tayo nito. Sa lahat po ng may karamdaman, may kabigatan sa buhay right now, just worship Him. Just respond to His love. And receive your breakthrough. Receive your provisions. Receive your healing. Receive your miracle in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Take joy, my King. In what you hear. A sweet, sweet sound in your ear. For the last time, lakasan natin. Take joy, my King. Take joy, my King. Hallelujah. In what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your
it be a sweet, sweet sound in your ear. Woo! And we give you back the praise and the glory in the mighty name of Jesus. Everybody shout and say,